Bukod sa Otlum, binansagan din siya ng mga netizens bilang si Hard Evangelista dahil sa kanyang mga kabog na OOTD. At huwag kayong manlalait dyan dahil itong si Otlum abay kahit kailan hindi raw umulit ng kanyang sinusuot na outfit. Pinagpupuntaran ko yung lahat, kinikita ko na sa pagsa-shout out. Bibili ko lang ng mga make-up, bibili ko ng mga bagong damit para hindi ako mag-ulit-ulit na damit. Sa kabila nito, marami pa rin ang kumukutya sa itsura ni Otlum. Para mabulaga ang lahat, naisip namin sa Rated Corina na i-level up ang overall look ng pambansang mima ng bayan. Pilipinas, handa na ba kayo sa Transformation 2.0 ng Mima ng Bayan? Bakal! Dinala namin siya sa sikat na hairstylist na si Lord Ramos para bigyan ng makeover. For the look of Otlum, we decided to give her a little mahogany brown shades, but then we're gonna give her mga low lights of golden browns. And then sa makeup niya mamaya, bibigyan natin siya ng very natural lang lined eyes with little lashes. Tapos papathread natin yung eyebrows niya. And then we'll give her natural beige lips para natural woman lang ang dating. Ipinakilala din namin si Otlum sa stylist na si Rai Baile. Si Otlum kasi talagang nakikitaan ko siya, the way na magdamit siya is she is sassy, very classy, tapos ang taste niya hindi siya masyado very overdressed. Sosyal, kabugera, literal na head turner na si Mima. So ano naman ang masasabi mo sa makeover mo? Well, this is the very first makeover that I've done all my life, so I may say it's the perfect one. You know, they have my eyebrows and eyelashes, and then my hair, and then mula sa steel brush mom ngayon, nagkaroon na ng buhay ang aking hair. And so I would love to say thank you so much to Lord Ramos of Lord Creation. Talaga, ngayon mukha ng tao ang dati kalabaw na tao. She speaks in correct grammar, Oh, thank you, madam. Yes. Correct grammar. Saan ka naman natuto mag-English? Well, since I was a kid, I studied at St. Paul's School of San Rafael, Bulacan. The only time that we can speak in Tagalog is that when our subject is Filipino. Wow! Lovely. Ano naman ang masasabi mo sa mga patuloy na nambabash sa'yo? Sometimes I think people have just inget sa katawan. And inget is the very masakit na kalipunan. Bakit ka makikisawsaw sa buhay na may buhay na wala ka namang alam? At ang aking pong pananamit na gawa ni Ray Balye o sumasalamin bago ka pumintas ng iba. Tumingin sa salamin, baka mas marami ka rin. Hindi rin nakaligtas sa mga bashers ang issue na siya daw ay gumagamit ng droga. Matapang naman niya itong sinagot. Marami nagsasabi, high na high ka daw. Hi na hi. Do I look high, ma'am? You're very tall. Oh, yeah. Okay, so I'm looking high up, okay? Nagda-drugs ka ba daw? Dati po, inamin ko po yan sa social media para wala na akong multong katakutan sa aking sarili. Mas maganda maging transparent ka at maging totoo. Dahil kung ikaw ay magpapanggap, ito ang iyong katalunan. Nilinaw din ni Otlum ang balibalita na siya daw ay may sakit sa pag-iisip. May problema ka ba daw sa pag-iisip? True Oh, or the doctor false? had said that I am a PWD with depression that caused me psychosocial disability. Eh, tapos yung iba naman, pag sinabi nagpunta ka sa psychiatrist, baliw ka, ganyan mga presumption, mga baliw kayo. Magpakatotoo kayo kung mahirap ka, bakit wala naman mawawala? Sa puntong ito, ibang Otlum ang aming nakita. Humble pala ang online superstar. Diba? What do you say na trending ka, sikat ka na ngayon? Alam mo, Ate Corina, hindi ko inisip po na sikat ako. Never in my whole damn life I would see myself as sikat. Ang sikat sa akin, sikat Chupoy. Dahil ang mga sikat nagpapahintayan ng kapwa niya 10 oras din sa lobby. Tapos ang mga sikat papakita ng ganyan kakapal na pera, ganyan. Ako hindi.
Ang ipakita ang kanyang kakayahan at angking kagandahan ang isa sa pinangarap ni Otlum lalo na ngayong Pride Month. Dito sa entablado ng Rampa, dream come true si Otlum.